Ito na sana. Ito na. Listado na ba? Meron na. Meron na po. Hallelujah. Glory to the Son of the living God. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. Pagpasensyahan niyo na ho at nalate ako ng konti, Nalate ako ng ilan, 5 minuto. Sabi ko nga po sa inyo, lagi ko sineshare sa inyo na hindi po ganun kadali ang magturo ng araw-araw. Sabi ko, and we'll be doing this for mahigit 2 buwan na ho. Ako po, araw-araw po ako dahil nababakanti lang po ako sa inyo, Sabado. Pero Sabado, nagtuturo pa rin po ako ng Bible study sa New Jersey. Nakikinig ba Sister Ethel? Hindi ko alam kung nakikinig. Siguro sa Houston, pwede natin gawin ito. Pwede ako mag-share sa inyo ng Bible study kahit once a week. Through live streaming kung available ang mga kapatiran doon. Sa Israel, ginagawa ko din po ito, although hindi naman po linggo-linggo. Once in a while, nagpipreach po ako ng Sunday service po natin doon. Kung nakaraan po, ako po nag-preach ng Sabado po doon. Although, sila po ay sumusubaybay naman sa ating live streaming, pero once in a while po, nagpipreach pa rin po ako doon ng Sunday service po natin doon. Tapos po, most of the time ay ako rin po ako nagpipreach sa Sunday service sa New Jersey po. Noong nakaraan, pahinga po ako sa New Jersey, pero itong darating na Sunday, bukas po ako, sa Sunday, ako na naman po ang magpipreach doon. Linggo-linggo po yun. Sabihin, hindi po ako nagre-reklamo, it's a privilege. Kaya lang, ang sinasabi ko nga po sa inyo talagang, ang pagpipreach po is really grace lang po ito ng ating Panginoon. Lalo na po pag ginagawa niyo po ito, katulad nga po ngayon, araw-araw po. Kaya ngayon ko po napapakinabangan, yung araw po lagi sinasabi ng Panginoon sa akin, mag-store ka ng mga, sa Old Testament, pag nababasa ko po, mag-store ka ng mga prutas, mag-store ka ng langis. Kung titignan niyo po yun, napakasimpleng utos po yun, pero sa akin po ang dating po nun, ay lagi sinasabi sa akin ni Lord, huwag kang titigil na mag-store ka lang na mag-store ng Word sa iyong buhay. Just continue studying the Word of God. Not just study, but meditating on it. Make it your lifestyle. Kaya lagi ko po sinasabi, for the glory of God, hindi po ako nagbabasa ng Bible to look for something to teach or to preach. Kapag ako po nagbasa ng Bible, it's for my personal feeding. It's for my personal nourishment. Relationship ko po kay Lord yun. Amen. In that way, nakita ko po na, doon ko po na-realize sa biyaya ni Lord. Siguro, si Lord nakakapag-store na nakapag-store po. And out of those that is stored inside of us, doon po nanggagaling yung mensahe. Amen. Nanggagaling po yun sa ating Panginoon. Yun po yung John 7:37, yung lagi kong binabanggit. Out of your belly shall flow rivers of living water. Ngayon, lalo na po sa ganitong pagkakataon, sabi ko nga po, for more than 2 months now, araw-araw po ito. Sa biyaya ng Lord, napakabuti ng Lord sa atin, hindi pa po ako umuulit ang mensahe. Araw-araw po, lagi pong iba. Siguro may konting similarity sa iba, pero halos araw-araw po, iba-iba po ang mensahe binibigay ng Lord sa atin, sariwa po. Kaya nga sabi ko sa inyo, for the past 2 weeks now, more than 2 weeks, yung mensahe po na ibinibigay ni Lord sa atin ay talagang out of your belly po. Katulad po kanina, hinatid ko po ulit si Winnie sa office. From pagkagaling ko po sa office, kumain lang po ako. Pagkakain ko ay sa biyaya, sineshare ko lang po ito sa testimony, no? Yung lifestyle po, pagkakain po doon, pahinga lang ng konti, basa ng konting mensahe sa message, sa Facebook, at inayos ko lang po yung mga prayer request, sinulat ko lang. Pagkatapos nun, meditate na po ako kahit nakakaramdam na ako ng antok. Basa po uli ng Bible, meditation.
Pagkatapos po nun, mga 11, siguro mga 11:10, ligo na ako. Wala pa po akong preparadong mensahe. Pero I was so confident kasi lagi pong ganun, biyaya po ni Lord talaga eh. Habang naliligo po ako, nagbigay po ng mensaheng bago ang Panginoon. At ito, sariwa po ito. Maski ako, first time ko po itong naunawaan. Most of the time po, lagi pong ganun ang mensaheng pinapahiram ni Lord sa atin na isineshare ko po sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, most of those messages, I would say 95% of those messages, binibigay ni Lord sa akin. Minsan naglalakad po ako, minsan nakahiga po ako. Kaya ako pagka nakahiga po ako, yung cellphone ko, nasa tabi ko po eh. Hindi naman po sa tabi talaga sa higaan. Nasa cabinet po na Winnie, yung dresser po ni Winnie. Kasi po, maski nakahigaan na po, minsan natutulog na po, magbibigay ng mensahe ang Panginoon. Ilalagay ko lang po doon sa cellphone, parang pinaka-scratch ko po, tapos babalikan ko po yun. Pagka ano na po, lagi pong ganun, minsan nasa aeroplano ako, naglalakad ako, nasa bus, nagdadrive. Pagka nagdadrive naman po ako, pag may binigay ng mensahe ng Lord, yung first stop na may opportunity ako, dampot ka agad ng cellphone, sinusulat ko po kaagad yung para huwag kong makalimutan. Most of the time, lagi pong ganun. At ito nga po, siguro pang 5 beses na po, mga 2 weeks ago, naliligo po ako. Saka po dumarating yung mensahe. Kanina po, nalilag nga po kanina, naligo po ako mga 11:15. Kaya natapos akong, mga 11:20 siguro ako naligo po. Tapos paglabas ko ng CR, nakita ko 20 minutes to 12. Yun po yung mensahe, dumating po sa akin. Kaya pag nag-ayos po ako, tapos inayos ko sandali yung mensahe, para ma-share po sa inyo. Lalong-laro na yung mensahe po ngayon patungkol po sa healing. Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon at minsan pa po sa biyaya ni Lord, magandang tanghali po sa ating lahat. Nakakatuwa po yung marami po tayong pinag-pray nung last Friday po ay nagpadala po ng mensahe sa akin. Nagpapasalamat po sa Lord. Gino-glorify nila ang Lord sa healing na natanggap po nila. One of the remarkable healings na naranasan po nung last week ay meron pong na-deliver. Sabi nga po yung kapatiran, nanginginig pa, nagme-message sa akin. She was still shaking because she really felt the anointing of God and she got delivered. Meron po na nagpatotoo na yung isang kapatiran, may problema po sa tenga yun eh. Nararamdaman niya yung kalibang tenga po niya ay iba po yung parang may ugong, at hindi naman siya makapagpatingin sa doktor dahil lockdown niya po. And her mother requested for that prayer. Yung mother po nagpatotoo ng pinagaling ng Panginoon. Bumalik po sa normal yung pandinig ng kapatiran na yun. Tapos meron pa po isang nagpatotoo na hindi ko po alam, may problema po sa balikat na nagpapatherapy siya. Sabi niya, Pastor, ang laki-laki ng binabayaran ko every time I go to the doctor for that yung problema niya sa balikat, and she got healed instantly. Yun ang patotoo po niya. Kaya ganoon na lang ang pasasalamat. And those are some of the testimonies that we have received. Kaya nga ini-encourage ko po, maano po tayo, dahil sabi ko nga po, sa Bible po, kung pag-aaralan niyo po ang Bible, lagi po sinishare. Yung buhay po ng Panginoong Hesus ay kung pag-aaralan niyo po yung nakasulat po sa Bible, Matthew, Mark, Luke, John, it covered only 53 days of his life. 53 days lang po. Nakakamangha na po, nakakagulat. Pero it covered only 53 days of his life. Remember, he ministered for 3 years and a half. But those 3 years and a half that he ministered to the people of Israel, the writers of the Bible or the Holy Spirit chose only to cover 53 days of those 3 years and a half. May git 1,000 years po yun. Ngayon po, doon po sa 53 days na yun, ay kasama pa po doon yung pinanganak siya, inalay siya, nung 12 years old siya. Marami po sabihin. Kaya yung pag-minister po, pwede natin sabihin 50 days lang po talaga. Kasi kasama pa po doon yung iba. Ngayon, kung pag-aaralan niyo po, sabi po ng mga Bible scholars, yung 53 days na yun, 1/3 lang po ang preaching doon. 1/3 lang po ang preaching doon. 2/3 ng pinakita po ng buhay ng Panginoong Hesus sa Bible, siya po ay nag-perform ng healing, ng miracles, at deliverance sa buhay ng mga tao. At ang paborito po niyang ginawa, amen, ay yung healing po sa deliverance. Kung pag-aaralan niyo po ang Bible, halos pareho po ang bilang ng mga dineliver niya at pareho po ang bilang ng kanyang pinagaling. At sa pagpapagaling po, dito po tayo ikot sa mensahe mamaya, makikita niyo po, may 2 uri po, actually 3, pero 2 po yung pinakamarami na, if I could be wrong, pero sa tingin ko po, ito po yung 2 pinakamaraming healing
na pinirform ng Panginoong Hesus while He was here on earth. At alam niyo po, natutuwa na po ako habang nalilig ako kanina. God gave me a very basic and very simple message na naniniwala ko kung pakinggan natin, ang laki na matututuhan po natin dito. At ito po ang nagkokos bakit marami tayong sakit. Kapag itong sakit na ito, gumaling po tayo. At itong sakit ay ang physical sickness po ang sinasabi ko. Ang physical sickness pong ito actually ay meron pong malalim na mensahe po sa atin. Kaya kung pag-aaralan niyo po mamaya, nung pinagaling ng Panginoon ang karamdamang ito, iba't ibang paraan ang pagpapagaling na ginawa niya sa isang karamdamang ito. Sa iba't ibang tao, iba't ibang approach ang ginamit ni Jesus in ministering healing to this kind of sickness na pinagaling niya. At nakita ko po, binuksan ng Holy Spirit ang isip ako. Napakagaling talaga ng ating Panginoon. Ang talaga ang karunungan galing sa Holy Spirit, wala tayong ipagmamalaki. It is impossible for us to understand the Word of God if not for the revelation and for the knowledge of the Holy Spirit. Only the Holy Spirit can give the true meaning according to what is in the heart of God sa Bible. Amen. Ulitin ko po, walang masama sa Bible School. Maganda po ang Bible School. If the Holy Spirit, if God is leading you, convicting you to enroll in a Bible School, maganda po yan. Marami kayo matututuhan doon, lalo na po yung technicalities ng ating paglilingkod kay Lord. Pero one thing the Bible School cannot give you, they cannot promise you, they cannot assure you, is the ministry of the Holy Spirit in your life. Kasi personal po yun. Amen? Personal po yun. They can give you guidelines or historical background regarding the events and the events of the Bible that can help us interpret what the Bible is saying to us. But the deeper meaning, the deeper revelation of the Word of God, only the Holy Spirit can do that. Kaya yun po yung sinabi ng Panginoon kay Peter, Matthew chapter 16, nung tinanong niya, para sa inyo, sino ako? Sabi ng Peter, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said to him, thou art blessed, Simon Bar-Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father who is in heaven. And sabi niya, and upon this rock I will build my church. Yung rock na yun ay yung rock of revelation. Amen? Sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, kaya mo lang nasabi at naunawaan na ako ang Kristo, ang anak ng Diyos, dahil pinahayag ito sa iyo ng Diyos. Hindi ito tinuro ng tao sa iyo. Revelation po yun. Ang lalim po nun. Amen? Kaya, ano nyo ho, ang Holy Spirit lang, wala tayong ipagmamalaki. Kami po mga pastor, kahit sabihin pa po namin, Bible scholar po kami. Mauubusan at mauubusan po kami ng ipipreach. Amen? Magiging ang dating po namin yan, parang classroom lang po. Amen? At yung ipipreach po namin, hindi po ganun kalakas ang impact sa buhay ng tao. Kung ang aasahan lang po namin ay yung napag-aralan po namin, although hindi po masama yun. Pero sabi ko nga po, if you really want to bring the word of the Lord to the people of God, at huwag kang maubusan, amen, kailangan mo ng ministry ng Espiritu Santo sa buhay mo. So that you can always give and deliver fresh, eye-opening, life-giving, and life-changing messages na kailangan ng mga tao. Amen. Palapakan natin ng malakas ang Diyos na Diyos. Manalangin po muna ulit tayo. Amang banal, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, maraming salamat po sa inyo sa mga pinagaling mo ng nakaraang Friday. Thank you, Lord, for the favors, for the miracles your people receive when they believe in you and when they obeyed your word, when they believe they stood on your word, O God, and they receive the fruit of the power of your word by experiencing the healings that you have performed upon their lives. Kaya maraming salamat po. The glory is all yours. The honor is all yours. Panginoong Yesus, sa araw pong ito, Ministry Day po uli, nananalig kami sa iyong kabutihan, kahabagan at katapatan. Kami po ay makakaranas uli ng mga himala. And I declare ngayon pa lang miraculous healing. I declare deliverance, O God, maging doon sa mga tao na hindi nagpadala ng kanilang prayer request, pero meron silang daladalang karamdaman at nakikinig sila ngayon. Maging ang mga nakikinig ngayon, Lord, na meron mga kamag-anak o kakilala na may karamdaman, ngayon pa lang, Lord, I lose the power of the Holy Spirit upon them
na Holy Spirit, hipuin mo kanilang mga katawan, grant to them the miraculous healing that only you can give in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Panginoon, Holy Spirit, sa iyo lamang po kami umaasa. Buksan mo pong isipan po namin, buksan mo pong aming mata. Release unto us the spirit of revelation, the spirit of understanding, the spirit of wisdom, that we may understand the depths of your word according to what is in the heart of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Ama. Cover us with your blood. Protect us by the power of your great name, at maluwalhati ang banal mong pangalan sa lahat ng magaganap at sa lahat po ng gagawin po namin sa tanghali pong ito. Salamat po ng napakaraming Amang Banal, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige, buksan natin ang ating Bible. Luke chapter 4 verse 19. Luke chapter 4 verse 19. Ito po ang verse na ito ito po yung introductory preaching ni Jesus Christ. Amen. Introductory preaching po ito. This preaching was done in Nazareth. Amen. After he preached this, bababasa ho natin sa kwento na the Jewish people, especially the synagogue leaders, tried to kill Jesus Christ by throwing him off a cliff na napakataas po, matarik po. Yun po yung Mount Precipice. Amen? Nakarating na po kami dyan. Si Winnie, 2 beses po kami nagpunta ni Winnie nung punta po kami ni Winnie last time sa Israel. Yung mga nakasama ko po sa Israel, nakarating po kami sa bundok na yun. Amen? Talagang matarik po yung lugar na yun. Talagang pag nalaglag ang tao doon, hindi mabubuhay. That was the place where the Jewish people tried to kill Jesus Christ by attempting to throw him off that cliff. Pero sabi ko ng Bible, lumakad lang ang Panginoong Yesus sa gitna po nila. Bakit sila nagalit? Ito yung preaching ng Panginoong Yesus. Amen? Ito yung preaching niya. This was his introductory preaching. After this preaching, nagsimula na po siya humayo, and he started preaching about the kingdom of heaven or the kingdom of God. Amen? I do believe this happened right after he was baptized in water. Remember, he was baptized in water, nabuksan ng kalangitan, bumaba ang Holy Spirit sa kanya. Before preaching about the kingdom of God, he entered into one of the synagogues in Nazareth, and he preached this message, which was a quotation from the book of Isaiah 61, if I'm not mistaken. Amen. Basahin po natin. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He sent me to proclaim liberty to the captives, and recovering of sight to the blind. Pakinggan niyo po ito, no? He sent me to proclaim liberty to the captives, and recovering of sight to the blind, and set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. Ulitin ko na po, yung pangalawang portion po dito, sabi doon, He sent me to proclaim liberty to the captives, and recovering of sight to the blind. Recovering of sight to the blind. Amen. Yung po sabi ng Panginoon, recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. Kung pag-aaralan niyo po, ito po ay parang summary, advanced summary, ng gagawin ng Panginoong Yesus sa kanyang 3 taon at kalahati na pangmiministeryo habang siya pinandito sa lupa. E may sabi ka po sa inyo, this was his introductory preaching. We could even say that this was his first public preaching. Amen? Although ito'y naganap sa loob ng sinagoga, and we all know that Jesus Christ preached a lot of times, many times in different synagogues in the nation of Israel, lalo na po sa Jerusalem, at siya po ay nag-preach publicly sa mga kalye, sa mga ilog, sa dagat, sa napakaraming pagkakataon. But this was, amen, his introductory preaching, at sa preaching niyang ito, kinote niya po yung Isaiah 61, at sa preaching niya po ito, parang sinamarize niya yung kanyang mga gagawin. Amen? Sabi, at pinakita niya rito, lahat ng bagay na kanyang gagawin ay gagawin niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya dito pala po, pinapakita po that even though He was God, maski nung nandito po siya sa lupa, siya ay nanatiling Diyos,
Diyos pa rin po siya, kaya nga po sinasamba, hindi niya pinipigilan yung mga tao because He remains God nung siya po yung nagkatawang tao rito. Kaya lang sabi nga po ng Philippians chapter 2 verse 6, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, meaning hindi niya po ginamit yung kapangyarihan niya bilang Diyos. Ngayon, sa verse kayo ito, pinakita po that Jesus Christ relied totally on the power of the Holy Spirit. Amen? Pinakita niya po rito sa summary ng kanyang pagmiministeryo na lahat ng gagawin niya ay gagawin niya lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang sabi doon, the Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me. Amen? He relied totally on the anointing and the power of the Holy Spirit that was dwelling and flowing inside of Him. At dito po makikita niyo po pinakita po yung majority ng ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbiministeryo dito sa lupa. Kung natatandaan niyo po, nabanggit ko kanina, sabi ko, 53 days, 1/3 lang po nung pinakita ng Bible preaching. 1/3 lang po yung preaching. 2/3 ng buhay ng pagmiministeryo ng Panginoong Hesus, ginugol niya sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Himala, pagpapagaling, deliverance, signs and wonders, iba-iba yung ginawa niya. 2/3 po ang kinover po ng Holy Spirit sa kwento ng buhay ni Jesus na pinakita nila sa atin. Ulitin ko pa, just 53 days of the 3 years and a half ng kanyang pagmiministeri dito sa lupa. 53 days pa nga lang, namamanghala tayo. Pinakakagulat. How much more kung kinover lahat? Kaya di ba sabi ng John, ang daming ginawa ni Jesus, yung conclusion ng John, na hindi nasulat dito. Amen? Kung isusulat lahat yun, sabi nga nun, hindi kakasya yung libro na isusulat dito sa mundo. Sabihin, although it was an exaggeration, pero ang pinapakita rin grabe sa dami, grabe sa tindi, grabe sa dami, ang ginawang pagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus nang siya po ay nandirito sa ibabaw ng lupa. Ngayon, tingnan niyo po makikita niyo po dito, sabi niya, recovering of sight to the blind. Amen? Yung sabi doon. And to set at liberty those who are oppressed. Yung recovering of sight to the blind, yung po yung healing ministry ni Jesus Christ. Amen? And to set at liberty those who are oppressed, ito naman po yung deliverance. Makikita niyo po dito po pinakita ni Jesus Christ yung dalawang paborito niya. Amen? Yung healing and deliverance. Siguro kung lulubin ng Panginoon, by next week, live streaming pa rin tayo, magtuturo nga po ako ng deliverance. Amen? Kung loloobin po ng Lord, hindi pa ako nangangako, but I will ask the leading of God. Kung ilid niya na magturo ako ng deliverance, at deliverance po tayo rito, bagay, nagdi-deliverance naman tayo, pero ito, mako-concentrate tayo sa deliverance kung loloobin ng Panginoon. Pero, tingnan niyo po, so much for that. Makikita niyo po, sabi niya, to the recovering of sight to the blind. Sabi rito, he sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind. Hindi niya sinabing to heal the blind. Hindi sinabing to open the eyes of the blind. Ibig ang sabi doon, recovering of sight to the blind. Amen. Mag-concentrate po tayo rin sa healing. Mag-concentrate tayo sa healing, magamat nandiyan po yung deliverance. Recovering of sight to the blind. Kaya sabi ko kanina, pag-aralan niyo po ang Bible, ang isa po sa mga paboritong himala at healing na ginawa ng Panginoong Diyos sa Bible, yung mga bulag nakakita. To open the eyes of the blind. Amen? Marami o. Ang isa sa mga famous miraculous healing na bulag na nakakita ay yung si Bartimeus, yung na nagsisigaw sa Mark chapter 10. Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. At ang dami po na bulag na nakakita, na nakasulat po sa Bible sa ministry ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, tingnan nyo kung pag-aaralan nyo rin po, iba-iba ang approach na pagpapagaling sa mga bulag na nakakita during the ministry of Jesus Christ. Hindi po iba-iba, meron siyang nilagay ng putik, meron siya nagsalita lang, meron siya nilabas niya muna, meron pa hinawakan niya, yung iba dineclare niya lang, pare-pareho pong bulag nakakita, pero iba-iba yung approach na ginamit ng Panginoong Hesus sa kanila. Pero ang resulta po ay isa, instant healing po ang natanggap po nila. Amen? Nakuha po ninyo? Ngayon, tignan nyo, papakinggan nyo po ako.
Kaya po ang word na ginamit ay recovering of sight to the blind. Ano nyo, nakita ko po. Pinakita sa akin ng Holy Spirit sa Bible po. As I meditated on this word. Marami pong dahilan kaya tayo nabubulag. Maraming pagkabulag na ginawa ang dyablo sa atin. At yung pagkabulag na ito na ginawa ng dyablo sa atin, ito ho yung nagbigay ng maraming karamdaman, maraming kaguluhan, maraming karga na naranasan natin sa buhay natin, maraming distorbo tayong naranasan na ginagawa ang dyablo sa buhay natin. Amen? Lahat ng karamdaman po ng tao, ayon po sa salita pong ito, ay nagmumula po sa pagkabulag ng tao. Yung literal na pagkabulag at yung spiritual na pagkabulag po. Amen? Yung literal na pagkabulag po ay produkto ng spiritual na pagkabulag. Kaya bababasa po natin sa if I'm not mistaken, John chapter 8, nakikipagtalo yung mga Pariseyo kay Jesus Christ. Amen? Nakikipagtalo. Sabi ng Panginoon sa kanila, kung hindi ko ginawa yung mga himala na ginawa ko sa kalagitnaan ninyo, hindi sana kayo nagkasala. Amen? Amen? Sabi niya, dahil sa inyong kabulagan, hindi nyo nakikita yung gustong ipakita ng Panginoon sa inyo. Pumalag yung mga disipulo, yung mga Pariseyo, hindi kami bulag. Sabi niya ganun. Hindi kami bulag. Ba't sinasabi mong bulag kami? Sabi ng Panginoon sa kanila, dahil sinabi ninyong kayo'y hindi bulag, ibig sabihin yan, ang kasalanan nyo ay mananatili sa inyo. Kung tinanggap nyo lang sana na kayo ay bulag, ang kasalanan ninyo ay hindi mananatili sa inyo. Ibig sabihin, makikita nyo po ang lalim. Amen? Ang lahat ng karamdaman ng tao, lahat ng problemang pinagdadaanan po natin, lahat po, pati po mga lahat ng suffering na pinagdadaanan natin, nararanasan natin, na dapat hindi naman natin nararanasan, can be pointed out to the fact na tayo po ay bulag sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Maging ang mga mananampalataya po, kaya nga di ba sabi ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Lack of knowledge simply means blindness to the truth. Blindness to the knowledge of God. When Hosea declared, our lack of knowledge, amen, is causing us a lot of destruction. Yung lack of knowledge po doon, ibig sabihin nun, blindness to the truth or blindness to the word. Amen? Yung sinabi ng Panginoon nung sinabi ni Solomon, Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, my people perish. Napapahamak ang aking bayan dahil sa kawalan ng pangitain. Yung kawalan ng pangitain ay pagkabulag sa iyong kinabukasan. Amen? You are blind to your future. Because of your blindness to your future, hindi mo nakikita yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nangyayari ngayon, iba-ibang direction ang tinatahak mo. Kasi bulag ka, hindi mo nakikita yung iyong hinaharap. Amen? Hindi mo nakikita yung iyong hinaharap. Kaya kung ano-anong ginagawa mo nangyayari, nakakandaligaw-ligaw tayo na nagdadala ng kapahamakan sa atin. Amen? And I was taking a bath. Alam niyo po, habang nagbubuhos po ako sabi ko, Panginoon, ang ganda naman po nito, napakasimple nito, napaka-basic lang. Daloy ng daloy yung revelation. Kaya ang ginawa ko po, minadali ko po talaga yung pagligo ko, dahil baka makalimutan ko eh. Kaya paglabas ko po ako, sulat ka agad sa cellphone, sulat ka agad po sa iPad, nilista ko po kaagad yung mga pointers na nilagay ng ating Panginoon. Nakita ko po ano pakinggan nyo kapatid. Kaya nga, recovering of sight to the blind. Doon sa iba't ibang pagpapagaling sa mga bulag, na ginawa ng Panginoon sa buhay niya, sa Biblia. Yung iba't ibang approach na ginamit niya sa pagpapagaling sa mga bulag. Doon po natin makikita kung saan tayo binulag ng demonyo. Kung bakit tayo po ay nagdadala ngayon ng maraming karamdamang pisikal, nakakaranas tayo ng demonic disturbance, nakakaranas tayo ng iba't ibang sufferings, yung mga unwanted sufferings na supposed to be dapat hindi natin nararanasan yan. Diba, sabi ko nga po sa inyo, majority of our sufferings actually is not an attack of the devil. It's consequences of our wrong decisions, wrong actions. Consequences po yun. Resulta yan ng paglabag natin sa kalooban ng Panginoon,
pagsuway natin sa pinag-uutos ng Panginoon sa atin, paglabas natin sa plano ng Panginoon, hindi natin sa pagpapasakop sa authority ng Panginoon, ito'y mga consequences po. Although ang diablo ang gumagawa, but the devil is taking advantage of the mistakes that we are doing, kaya nangyayari, nabibigyan niya tayo ng atake. Pero ang atake, kung pag-aralan niyo po, nagmumula din sa atin. It's consequences of our wrong actions, wrong decisions, amen, wrong moves sa buhay po natin that take us away, that take us apart from the center of what God wants from us. Amen? Kaya, kung titignan niyo po, ano sabi ko nga, Lord, wow, kung titignan niyo po, nung iba-iba ang approach ng Panginoon sa pagpapagaling sa mga bulag, sa kanyang ministry, ang dami niyang bulag na pinagaling sa iba-iba yung approach niya. Doon po sa iba't ibang approach na ginawa ng Panginoon, makikita natin yung kabulagan na ginawa ng demonyo sa atin, na nagbigay ng karamdaman sa atin, nagbigay ng suffering sa atin. At alam nyo, ang sinasabi ng Holy Spirit, kung mabubuksan lang ang mata natin, if we can only recover our sight by the power of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus, kaya nga po, recovering of sight to the blind. Ang number one ministry ng Panginoon sa atin is the recovering of our sight. Kasi when we recover our sight, makakita tayo yung ibang sakit natin gagaling. Amen? Actually, di ba yan? Din yung John 3:3. Sabi po doon, di ba? Lagi kong kinukot. Kapo, kinukot na naman ito eh. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Kaya tayo na born again, ano? Ang reason kaya tayo na born again. Ang reason kaya tayo na saved. Ang reason kaya tayo na born again, para mabuksan ang mata natin at makita natin ang kingdom of God. Amen? At pinapakita po doon, what our salvation brought to us is the opening of our eyes that will bring healing to all sufferings na meron po tayo. Kaya lang hindi tinago ng demonyo sa atin ito eh. Ang nakita lang natin yung kapatawaran ng ating kasalanan, ang nakita lang natin, nasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ang nakita natin, darating ang araw, pupunta tayo ng langit. Amen? We failed to see that when we got saved, when we got born again, nabuksan ang mata natin. Amen? Nabuksan, nagsimula yung proseso na pagbubukas Amen? When we got saved, when we got born again, the process of recovering our sight started. Amen? At hanggang ngayon, ang Panginoon ay gumagalaw sa atin to give us total recovery of our sight. When we recover our sight, I will say this again, lahat ng problema natin, lahat ng nagpapahirap sa atin, lahat ng karamdaman natin, makakalaya po tayo. Amen? Kaya nga, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You cannot see nor understand the glory, the power, the wealth, the majesty, and the might of the kingdom of God. Sa kingdom of God, walang karamdaman. Sa kingdom of God, walang mahina. Sa kingdom of God, walang mahirap. Sa kingdom of God, walang struggle. Sa kingdom of God, walang pagkatalo. Puro tagumpay. Amen? Kaya nga, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. The moment we got saved, God started the process of recovering of our sight, which is the important key para lahat ng uri ng kagalingan na kailangan natin, maranasan natin. Kagalingan pasikal, kagalingan emosyonal, kagalingang mental, kagalingang pinansyal, kagalingang pamilya, whatever. Lahat ng kagalingan ay darating sa atin kapag gumaling tayo sa ating pagkabulag. Amen? Amen? Hallelujah. Pag-aralan po natin, John chapter 9, verse 6 to 7. Amen? The healing in the pool of Siloam. Pool of Siloam. Hindi mo po ako nagyayabang pag nag-share po ako sa Israel. Nakaka-excited lang ako po, sabi ko sa inyo. Hindi ako na, yung excitement ko pag nag-share ako sa Israel, kaya kapag may nagpapakwento sa akin patungkol sa Israel, excited ako nagkikwento talaga. And I feel so blessed. Sabi ko nga po sa inyo, nung araw, ang pangarap ko po
makatungtong lang ng Israel. Amen? Ang pangarap ko po, ang lagi ko sinasabi kay Lord, Panginoon, kahit saan mo ako dalhin. Pero kapag hindi ako nakatungtong ng Israel, ay hindi kumpleto ang aking paglilingkod sa iyo. I really want to be able to set my feet in your holy land. Nung araw, yun lang po ang pangarap ko. Makarating nga lang ako na isang beses, okay na eh. Malay ko, napapahiramin tayo ng Lord ng ministry sa Israel, sa Nazareth. Amen. At dahil po doon, taon-taon, nakakabalik po tayo. Kahapon lang, kausap ko si Pastora Mulu, kahapon ba no isang araw, dahil nga po sa nangyari sa pandemic, bago siya umalis, October po. Dapat original ang schedule ko po, last week ng July, nasa Israel po ako ngayon. Pero mukhang madidelay po ng October because of this pandemic. Amen? Isa po sa mga napuntahan po namin ni Winnie, nung nakaraan ako, first time ko rin po ito napuntahan, yung Pool of Siloam. Amen? Basahin po natin. John chapter 9 verse 6 to 7. Sabi po rito. Then, 6 to 7, sabi po rito, having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. And he anointed the man's eyes with the mud. And said to him, go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. Ito po yung bulag. Amen? Nadaanan lang po nila ito, naglalakad ang Panginoon. Nagtanong ang mga apostol, Panginoon, sino po may kasalanan? Ba't siya pinanganak na bulag? Ito po yung born blind. Amen? Siya po ba ay mga magulang niya? Sabi ng Panginoon, wala sa kanilang may kasalanan. But this happened to him so that the glory of God may be revealed through that sickness in his life. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nilapitan niya yung bulag at kung titingnan po natin yung bulag, hindi naman lumalapit sa kanya, pero ang Panginoon ang lumapit sa kanya. Amen? Nilagyan ng putik. Nung nilagyan po ng putik, sabi niya, punta ka doon sa Pool of Siloam. Maghilamos ka. Ginawa po ng lalaki, without any doubt, sinunod niya yung sinabi ng Panginoon. Probably may nag-guide sa kanya, hindi natin alam. Hindi na po kinuwento ng Bible. When he went to the Pool of Siloam, siya po ay naghilamos. Tinanggal niya yung putik ng dumi ng putik sa kanyang mata. And upon washing his eyes, washing away the mud that Jesus Christ placed on his eyes, instantly nabuksan ang kanyang mata. Amen? Nabuksan ang kanyang mata. Ngayon ang tanong po, ano ang kahulugan ng salitang Siloam? Pool of Siloam. The Pool of Siloam, ibig sabihin, sent. Sinugo. Amen? Sabi ng Panginoon, maligo ka, maghilamos ka. Tanggalin mo yung putik na yun doon sa Pool of Siloam at ikaw ay makakakita. At ang kahulugan po ng Siloam ay sent. Sinugo. Pakinggan niyo po ako. Alam niyo ho bang marami tayong karamdaman? Maraming sakit ang tao. Maraming struggle ang tao. Bakit po? Ang pinagmumulan niyan, bulag tayo sa layunin. Bakit tayo pinadala ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa? The mere fact na ikaw ay pinanganak ng nanay mo, nabuhay ka, ibig sabihin niyan, ikaw ay sinugo ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Remember, we were created in the image of God. We were created in the likeness of God. Amen? Genesis 1:26-27. As if by the way He created us, as if by creating us, God was sending Himself in this world through us. Amen? Tayong lahat ay isinugo ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa for a purpose. Amen? When you say you are sent to fulfill a purpose, you are sent to fulfill a mission. Ngayon, nakasala nga tayo, niligtas tayo ng Panginoon. Nung niligtas tayo, na-born again tayo. Nung na-born again tayo, nabuksan ng mata natin, naibalik tayo ng Panginoon sa tunay na mission natin. Sa original mission natin. Na-born again, na kaya nga ipinanganak tayo, niligtas tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon for a purpose. Sinugo niya tayong lahat. Amen? If you don't understand and if you are not living with that principle that you are sent by God, wherever you are right now, whatever your circumstances right now, amen, saan ka man naroroon ngayon, ano man ang kalagayan ngayon, you need to see your life.
You need to see your salvation as someone who is sent by God. Ibig sabihin, when you are sent, merong purpose ang Panginoon sa buhay mo. May pinapagawa ang Panginoon sa iyo. May layunin ang Panginoon sa iyo. Pinadala ka ng Panginoon dito for a purpose, to fulfill a purpose na galing din sa ating Panginoon. Ngayon, pakinggan niyo po ako. Marami po sa atin bulag sa layunin na yan. Marami sa atin bulag sa katotohanan na yan. Marami sa atin nabubuhay hindi ayon sa plano ng Diyos sa atin. Marami sa atin nabubuhay malayo sa plano, sa layunin, sa misyon na pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya nga, my people, sabi niya, where there is no vision, my people perish. Amen? Ibig sabihin nun, pag hindi mo nauunawaan yung plano ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo nauunawaan yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo nauunawaan yung reason for your existence here on earth, you will perish. Amen? You will perish. Because you are here for a reason. God allowed you to be born here for a reason. God saved you by the suffering of His Son for a reason. And God called you into the ministry for a reason. You are sent by God. Amen? Kaya nga, bulag yung tao eh. Yung kabulagan na yun, ibig sabihin, generally speaking, maging ang maraming born again, maging ang maraming mananampalataya, bulag sa katotohanan ito. Kaya marami sa atin, naghahantay na makarating tayo ng langit eh. Kaya nga, di ba, yung ang tawag dito, yung narinig ko to nung araw pa, lagi kong binabanggit ito eh. Amen? Sabi niya, a lot of believers are so heavenly minded that they are so earthly useless. Ulitin ko po, lagi ko naman binabanggit sa church yan eh. Pero doon sa ibang hindi pa nakakarinig nito. Narinig ko lang din po ito sa iba. Sabi niya, a lot of born-again believers are so heavenly minded that they are so earthly useless. We are heavenly man. Kaya nga tawag sa atin, heavenly man eh. Amen? We are created in the image of God. We are supposed to reign. Amen? We have the Spirit of God inside of us. We have the breath of God inside of us. Amen? It means, kaya po lahat yan. And we were created in the image of God. And, alam niyo po, kaya po ganun yan, lahat yan, may purpose ang Panginoon. We are sent. Amen? We are sent. Kaya, alam mo, may problema ka, may struggle kang mabigat, amen? May sakit ka, probably you are fighting a life-threatening, death-threatening, life-threatening sickness. Alam mo, ang kailangan gumaling sa atin, mabuksan ang mata natin, makita natin yung revelation that we are sent. That God sent Himself in this world through us, through you, through me. That's why we are created in the image of God. And when we got saved, He made us the temple of His Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Yung sarili niya nakatira sa atin. The Spirit of God decided to make His dwelling here on earth sa buhay po natin. Why? To make us understand that the reason you are here because you are sent by God. Amen? Hanggat hindi mo nakikita yan, hanggat hindi mo nauunawaan yan, lahat ng karamdaman, lahat ng struggle, welcome sa iyo. Pagpepestahan ka ng sakit, pagpepestahan ka ng demonyo, pagpepestahan ka ng lahat ng problema na hindi mo naman dapat binoproblema because you are blind. Amen? Kaya nga, lahat tayo ang sinasabi ni Lord sa atin, mga anak ko, maglamos kayo doon sa Pilop Siluan. Amen? Naku, naniniwala ako, pagka nagpo-flow ang presence of God ngayon, pag nagpo-flow ang anointing ng Holy Spirit ngayon, ang isa sa mga spirit ng anointing na yan na dumadaloy sa atin ay yung anointing ng Siluan. Amen? The Holy Spirit is being poured out upon us. The anointing of the Holy Spirit is being poured out upon us to open our eyes, to make us understand that we are sent by God, that God sent Himself through us. That's why He created us. I will say this again. That's why He created us according to His image. Amen, kapatid. Number 1, maaari may sakit ka. Malaking problema mo sa pamilya mo. Amen? Ano niyo ba, siguro nabalitaan natin yung pinakabatang anak ni Brother Ed, nakakaawa naman namatay. Pinakagabi pa po namin binabasa po yung balita eh. Kagabi pa lang nabalita ka. Actually, nagulat ka ako nung
nung naghahaponan po, mga bandang alas 7, nakabasa ako ng prayer request na 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 humihingi ng prayer for Johnny Villanueva. Yung pala, nung oras na patay na siya. After 30 minutes, nakabasa ako ng balita, patay na siya. Mukhang hindi lang sinasabi, mukhang kinamatay COVID kasi pneumonia. Although, iwan na po natin sa kanila yun. Batang-bata po, hindi natin alam. Amen? Maaaring may sakit ka. Hindi natin alam. Whatever. Amen? Ako naniniwala ako. Maaaring yung struggle, maaaring yung problemang ginagalawan mo yung karamdaman mo is a product of you not understanding that you are sent by God. Amen? It's a result of you not living according to the purpose of God for sending you here. Kaya aalis tayo rito dahil di naman tayo taga rito eh. Sinugo lang tayo ng Diyos dito eh. Pagtapos na yung misyon ng pagkakasugo natin dito, whether you like it or not, papauwiin na tayo ng Panginoon where we rightfully belong. But as long as you are here, you need to see yourself as someone sent by God. Amen. Kaya nga, naniniwala ako tayong lahat, pinaghihilamos ni Lord sa pool of Siloam. Amen. Para mabuksan ang mata natin, makita natin, sinugo tayo ng Diyos. May purpose ang Panginoon sa iyo. And once you see that and embrace that, lahat ng sakit mo, lahat ng struggle mo, mawawala na. Ulitin ko, no? Yung taong ito, hindi naman pinag-pray ni Jesus Christ para gumaling. Hindi naman dineclare ni Jesus Christ na magaling ka na. No? Maghilamos ka lang. Kapag ka nakita mo that you are sent by God, naunawaan mo that you have a purpose and you embrace it automatically, your healing will come to you. Automatically, your problems will be solved. Automatically, your struggles will end. Amen? Sapagkat ang sakit mo talaga, tayo ay nabulag. Binulag tayo ng demonyo. Sa katotohanan, tayo'y sinuko because of a purpose. Amen? Palapakan natin ang malakas Lord. Sige po. Number 2. Mark chapter 10 verse 48 to 52. Ito, paborito ko po ito. Lagi ko binabanggit ito. Marami na pong mensaheng pinahiram ang Diyos sa atin kay Bartimaeus. Amen. Ito, nabulag tayo. Kaya ang dami nating struggle. Ang dami rin nating karamdaman. Nabulag tayo rito eh. Binulag tayo ng demonyo rito eh. Amen. Sabi ron, di ba, papunta si Jesus sa Jericho. Mark chapter 10 verse 46 to 52. Pero ibabasahin natin is 48 to 52 lang. Nagtanong si Bartimaeus, yung bulag, narinig niya, ba't ang daming tao? May nagsabi sa kanya, si Jesus, taga Nazaret, dumaraan. Amen? Yun ang sabi niya. Nung marinig niya na si Jesus at taga Nazaret ay dumaraan nagsisigaw, Jesus ng Nazaret, anak ni David, maawa ka sa akin. Amen? Nagsisigaw siya. Pinagbawalan siya. Amen? Jesus ng Nazaret, na anak ni David, maawa ka sa akin. Amen? Lalo siya nagsisigaw kahit pinagbawalan siya. Huminto ang Panginoon. Pinatawag siya. Amen? Pinatawag siya. Ngayon, tingnan niyo, no? Nung nilapitan siya, sabi ng mga apostol sa mga tao sa kanya, uy, bless ka, pinatatawag ka ng Panginoon. Lapit ka na, lapit. Tingnan niyo po ano. Without anybody telling him, hubarin mo yung madabal. Tinanggal na yung kanyang madabal. He approached Jesus Christ. After removing the veil, tinanggal niya yung madabal. Paglapit niya sa Panginoon, inunahan siya ng Lord ng tanong, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Lord, gusto ko pong manumbalik ang aking paningin. Lord, I want my eyes restored. I want my sight. Amen? I want my sight be restored. Tinanggal niya yung balaban. Sabi ng Panginoon, ikaw ay magaling na dahil sa iyong pananampalataya. Amen? Without praying for him, although dineclare ni Jesus, receive your healing. You are healed because of your faith. He did not touch him. He did not pray for him. Amen? In-honor niya lang yung faith. Because of your faith, you are healed. Right on the spot, nakakita si Bartimaeus at nagsimula na siyang sumunod sa ating Panginoon. Pakinggan niyo po ako. Ano po yung balabal? Yung balabal po, yun po yung reliance natin sa sarili natin. Yun po yung ating self-confidence. Yun po yung reliance natin sa ating galing, sa ating karunungan. Yun po yung reliance natin sa ating talento. Yun din yung reliance natin sa mga bagay na meron tayo.
Amen? Binulag tayo ng demonyo. Kahit sinasabi nating naglilingkod pa tayo kay Lord. Kahit sinasabi nating nabubuhay tayo sa pananampalataya. Pero kung pag-aaralan po natin, marami sa atin sa ating pamumuhay, we are relying on our knowledge. We are relying on our own human strength. We are relying on our abilities. We are even relying on our gifts. Na para bang yung mga spiritual gifts natin ay inangkin natin na talento natin. It's gift. Hindi atin yan. Binigay ng Panginoon. Yun yung self-confidence natin. Yun yung self-reliance natin na hindi natin nakikita. Binulag tayo ng demonyo ron. Amen? Binulag tayo ng kaaway. Itinatago niya sa atin. Hindi natin nakikita. We are living. Amen? Professing to be living by faith. Professing to be serving Jesus Christ by faith and by the power of the Holy Spirit. But in reality, maging sa paglilingkod natin, we are relying on our talent, we are relying on our gifts, we are relying on our abilities, we are relying on our resources, we are relying on our strength. We are confident not because of anything else. We are confident simply because we believe in ourselves that we possess something. Ngayon, pakinggan niyo po ako. Lagi ko sinasabi to. Lahat ng meron ka galing kay Lord. Kahapon lang, pinag-aralan natin yan. Yung talino mo, yung galing mo, yung abilidad mo, yung resources mo, yung lakas mo, yung kakayanan mo, lahat yan. Pahiram ng Panginoon sa iyo yan. Galing lahat kay Lord. Pero pakinggan niyo po ako. Lahat ng human talent and abilities will not stand on its own. Amen? Lahat ng talento natin, lahat ng kaalaman natin, lahat ng abilidad natin, lahat ng lakas natin, lahat ng galing natin, dinisenyo po ng Diyos yan na makapartner yan ng Holy Spirit. Amen? Your talent alone, your abilities alone, your resources alone will not do the job in the kingdom of God. They are designed to be used by the anointing of the Holy Spirit. It's not your talent alone, it's not your abilities alone, it's not even your spiritual gift, it's not even your resources, your knowledge of anything, no. Amen? Ang nangyari, binulag tayo ng demonyo yan. Remember, sino bang nakalimutan ko? Siksing Usa. Amen? Mababasa niyo po ito sa early portion ng First Kings saka Second Chronicles. Amen? After Solomon, mga pangatlong hari po siguro after Solomon, si King Usa. Amen? Ang sabi doon, nung makipaggera po siya, nung nagsisimula pa lang siya, konting-konti sila. Ang lumusob sa kanila, nasa 1,000,000 po yata. Sila ay konting-konti. Amen? Pero lumusob siya, bakit? Nagtiwala siya kay Yahweh. He was able to conquer and destroy and defeated and destroy a very large, amen, a colossal army. A very big army with 1,000,000 military personnel. Amen? Sila, kokonti lang sila. Tinalo niya because he relied on Yahweh. Because he relied on God Almighty. Actually, kung pag-aaralan niyo po yung usapan, sabi niya, kayo ang dami niyo, kami kokonti kami. Pero gusto kong ipaunawa sa inyo, ang naghahari sa amin, anak ni David. Amen? Kami, sumusunod kami, nag-aalay pa rin kami, ganito. Ang naglilingkod sa templo ni Yahweh, mga saserdote. Ibig sabihin, when Usa fought the enemy, which had 1,000,000 army, kung bakit pinapakita niya, yung spiritual standing niya. Amen? I will fight you. Because, actually, ang kalaban pala nila noon, Israel. Israel ang kalaban nila sa di ba, Judah sa Israel, naghiwalay na po yan. Sabi niya, eto kami. Amen? Eto kami, si Yahweh, ganyan. Amen? Tinalo. Amen? And because of that, Usa became victorious. Pinagpala siya, naging makapangyarihan siya. Amen? Yumaman siya, sumikat siya. Ngayon, naging mapayapa ang bayan niya for 35 years. On the 35th year, amen, meron na namang lumusob sa kanya. This time, malaki na ang army niya, marami na siyang pera, mayaman na siya. Nung may lumusob sa kanya, anong ginawa ni Usa? Instead of relying on God alone, the way he did when he was just starting as a king, anong ginawa niya? Kinuha niya yung ginto sa kanyang palasyo, yung ginto sa templo, at pinadala sa hari ng Assyria po yata, kung di ako nagkakamali. Sabi niya,
Ako kampihan mo. Iwan mo yung covenant mo sa kalaban kong yan. Amen? Ako, sa kalaban kong yan, ako ang kampihan mo. Ibig sabihin, nag-rely na siya doon sa kanyang pera, nag-rely na siya doon sa tulong ng ibang bansa. After that, nung iniwan na siya ng kalaban, nagpadala ng propeta ang Panginoon sa kanya. Ba't mo ginawa yan? Hindi mo ba natatandaan? Nung nagsisimula ka, mas malaki pa dyan ang lumusob sa iyo. Pero dahil nagtiwala ka kay Yahweh, tinalo mo sila. Dahil sa ginawa mo ngayon, yung kalaban na dapat tinalo mo sana, yan ang magpapahirap sa iyo. Tingnan niyo po that case, that story is a case na nangyayari sa atin. Sometimes, we started very spiritual. Sometimes, we started very anointed in our life and in our service. Pero nung lumutang na yung ating spiritual gifts, lumutang na yung ating talent, lumutang na yung galing natin, napagpala na tayo. Hindi natin alam, unti-unti nabubulag na tayo ng demonyo. Nagre-rely na tayo sa ating kakayanan. Nagre-rely na tayo sa ating abilidad. Nagre-rely na tayo sa mga resources na meron tayo. Unti-unti na tayong binubulag ng demonyo na isa lang ang nagbibigay ng tagumpay at pagpapala sa atin, yung panalangin natin ng lubusan sa ating Panginoon. And this is one sickness that is bringing a lot of troubles, a lot of problems to us, a lot of sickness. Amen? Kaya nga, si Bartimeus, nung nagsisigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Bago siya lumapit kay Jesus, tinanggal niya yung kanyang belabal. Tinanggal niya yung kanyang self-reliance. Tinanggal niya yung kanyang confidence sa anumang bagay na meron siya. And he put his total trust on Christ alone. And he recovered his sight. He got his miraculous healing. Kapatid magulang, pangalawa, pakinggan mo ko. Amen? Kailangan makakita muna tayo. Binulag tayo ng demonyo. Why don't you ask yourself? Why don't you search yourself? Tanungin natin ang sarili natin. Kaya minsan alam nyo, hindi masama ang pagpapala. Hindi masama ang pagpapala. Pero may tendency na ikaw magre-rely na sa pagpapala. Yung si Usa, yung kwento ko kanina, yung nirebuke ng hari. Ano nyo, pagkatapos doon, nagkasakit siya sa paa. Ano sabi doon? Instead na magtiwala kay Yahweh, dahil may pera na siya, nagtiwala siya sa manggagamot. Yun yung kwento ng Bible. Amen? How the devil had blinded him and took him away from the pathway of faith sa kanyang pamumuhay at paglilingkod kay Lord. Yan ang ginawa ng demonyo sa atin ngayon. He succeeded in blinding us. Akala natin nabubuhay pa tayo sa pananampalataya. Kaya di ba sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, but hindi mo saliksikin ang sarili mo. But hindi mo tanungin ang sarili mo kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Baka ikaw ay malayo na kay Kristo. Yun ang sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 13 verse 5. It's about time. Kapatid magulang, ano man yung problema mo, ano man yung sakit mo, ano man yung gumugulo sa'yo, ano man yung struggle mo, kapag ikaw ay gumaling at nakakita ka, makita mo na ikaw ay binulag pala ng kaaway. Hindi ka pala totoong nabubuhay pa sa landas ng pananampalataya, but you are actually relying on your resources, on your personal abilities, on your personal strength, on your even on your spiritual gifts. Kinakabit mo lang yung salitang faith, pero sa totoo lang, you are already relying on them. Kaya kapatid, pag nabuksan ng isipan mo, nakakita ka rito. Di ba sabi doon si Bartimeus, sabi ng Panginoon, magaling ka na. Amen. Magmula noon, nung makakita siya, sumunod na siya sa ating Panginoon. Amen. Hanggang sa ang Panginoong Hesus ay mapako na po sa krus, si Bartimeus hindi na humiwalay sa ating Panginoon. Amen. Maging ang Panginoong Hesus ay pumalik na sa langit, si Bartimeus nananatiling sumusunod sa Panginoon. Ibig sabihin nun, nung hinubad niya yung kanyang balaban at makakita siya, sumunod na siya. Kasi ibig sabihin, he started to walk in the pathway of faith. Amen. Nakita niya, ang tunay na pagkabulag niya, hindi yung kanyang mata. Ang tunay na pagkabulag niya ay yung dinaya siya ng demonyo. Nabulag siya ng demonyo na hindi na pala talaga siya. Nagtitiwala kay Lord, hindi na siya lumalakad sa pathway of faith. Hindi niya nakita, dinaya siya ng demonyo. Katulad ng marami sa atin, nagre-rely na tayo sa sarili nating kakayanan.
Amen. Number 3. Amen. Mababasa natin ito, maganda. Out of the village. Number 1, the pool of Siloam. Number 2, the throwing of the cloth. Number 3, out of the village. Ano ba kahulugan yan? Out of the village. May bulag, inilapit kay Jesus. Amen? Inilapit kay Jesus. Ang ginawa, nung inilapit kay Jesus ang bulag na to, may ginawa ang Panginoon eh. Na mababasa natin Mark chapter 8 verse 22 to 26. Hindi na natin babasahin pero nandiyan lang Mark chapter 8 verse 22 to 26. Anong sabi doon? Yung bulag inilapit kay Jesus. Pero bago siya ministeryo ni Jesus, anong ginawa ni Jesus sa kanya? Inakay siya, inalis siya sa loob ng village, inilabas siya sa loob ng village. Inilabas siya sa labas ng village. When Jesus Christ brought him outside of he took him out of the village. First, ulitin ko, he was inside the village, tinanggal niya muna yung tao, inilabas niya sa village sa kanyang minister. Kung titingnan niyo, kwento lang, ano? Akala niyo ba, bakit kay kwento ng Bible yan kung walang malalim na kahulugan yan? Inilabas muna. Amen? Pagkatapos nun, dumura si Jesus, nilagay siya ng putik, at hinawakan yung mata. Pagtapos sabi niya, paano, nakakita ka na ba? Para pong puno. Hinawakan uli ng Panginoon ng kanyang mata. Finally, ang linaw-linaw na ng kanyang paningin. Ngayon ito sabi ni Jesus, ano verse 22? Nung makakita na yung bulag, sabi ng Panginoon sa kanya, wag na wag ka nang babalik sa loob ng village. Simpleng kwento. No, siguro tayo nilalagpasan lang natin ito. Kahit sino naman, lalagpasan lang talaga ito eh. Maliban ang Holy Spirit ang mangusap sa atin. Hindi mo maintindihan na ibig sabihin. Ulitin ko, no? May inilapit na bulag sa kanya. Anong ginawa? Nilabas muna sa village. Amen? Para ba sinasabi ni Jesus, hindi ka makakakita and I will not perform a miracle on you while you are still inside the village. Amen? Nilabas muna. Nung makakita na siya, pinaghimalaan na siya ni Jesus, binigyan siya ng napaka-strong warning ni Jesus, wag na wag kang babalik sa loob ng village. From then on, yung lalaking ito hindi na pumasok sa village hanggang sa kinuha na siya ng ating Panginoon. Amen? Tingnan nyo, anong ibig sabihin nun? Sabi mo sa katabi mo, out of the village. Sabi mo sa katabi mo, go out of the village first before makakita ka. Pakinggan niyo po ako. Ang talagang karamdaman natin, bulag tayo eh. Lahat ng ibang karamdaman meron tayo. May diabetes ka ba? May high blood ka ba? May cancer ka ba? O ano mang karamdaman mo? May problema ka ba sa pamilya mo? May struggle ka ba sa pera? Yan, ang produkto niyan, ikaw kasi ay nabulag. Ano yung pagkabulag? Kailangan ilabas ka muna ni Jesus sa village. Amen? At pag magaling ka na, sasabihin ni Jesus sa iyo, huwag ka nang papasok sa village. Pakinggan niyo po ako. The village is a feature of the system of the world. The village is a feature or a revelation of the system in the world. Yung bulag, nakatira at nasa loob ng village. Nilabas muna ni Jesus Christ. Ibig sabihin, yung bulag, kaya siya nabulag because he was living in the system of the village. Remember, itong bulag na ito, Hudyo to. Anak ng Diyos, tao ng Diyos ito, bayan ng Diyos ito. Pero bulag. Kaya siya bulag kasi naninirahan siya sa loob ng village. Binulag siya para bang okay lang na mamuhay sa loob ng village. Pakinggan niyo kung revelation ng Holy Spirit, kapatid. Kaya na dapat dito tayo makakita muna. Ito yung unang himala na dapat gumaling tayo, makakita tayo. Binulag tayo ng demonyo. Paano tayong binulag? Marami sa atin. Amen? Huwag kayong magagalit sa akin, but I will speak the truth. Kahit nga magalit kayo sa akin, okay lang sa akin, but I will speak the truth. Binulag tayo ng demonyo. Hindi natin alam, sistema ng mundo ang ginagamit natin sa pamumuhay natin, sa paglilingkod natin kay Lord, sa pagsamba natin kay Lord, sistema ng mundo. Amen? Sa pagpipreach, maging sa pangangaral, sa pananamit ng mga mananampalataya, maging sa pakikipagdeal ng mga mananampalataya sa pera, sa negosyo, sistema ng mundo ang pinagagana natin. Hindi natin alam, we are, amen, absorbed by the system of the world. We are living inside the village, inside the system of the world.
Binulag tayo ng demonyo. Akala natin okay lang yun. Kaya kita nyo mag-isa loob ng simbahan. Ako lagi ko sinasabi to. Mga simbahan, ba't kayo nagpapatay ng ilaw pagka nagpe-praise and worship kayo? Supposed to be ang simbahan, larawan ng langit yan. Ang simbahan, naniniwala ako, dapat maliwanag yan, lalong-lalo ng stage. Anong nangyayari pagka mag-worship, pinapatay yung ilaw? Kaya pagkakaalam ko, ang dilim, larawan ng impyerno yan. Ini-emotionalize natin yung ating worship, papatay natin yung ilaw. Oh, that is not worship, that is emotionalizing. Amen? O kita niyo mga nagpipreach, mga nakamaong, butas paminsan. Sa Old Testament, si Jesus, kaya nga di ba, si Jesus, di ba, nung namatay siya, di ba, pinagsugalan yung damit niya, nung nakapako siya sa krus, yung tunic niya, mahaba yun. Kasuutang, ano yun kasuutang formal at maayos yun, mamahalin yun, seamless yun. Jesus Christ presented Himself in a way that is totally separated from the system and the fashion of the world. Amen? Mga nagsosong lead, hindi mo maintindihan ang kulay ng buhok. Amen? Iba-iba. Ako, meron pa nga po akong church na napuntahan Pambira ng church ito, in-invite po ako Yung microphone, parang strobe light, umiilaw. At may mga churches akong pinupuntahan. May strobe light talaga. Pagka nagwa-worship, pinapatay ang ilaw. Wala naman tayong magawa. Ini-invite lang tayo. Sinesharean ko yung pastor, ayaw makinig, bahala kayo, church niyo yan. Kaya tuwing magpupunta ako doon, buwan-buwan po, nagdi-deliverance ako doon. Buwan-buwan, grabe ang karga ng mga bata. Buwan-buwan, grabe mga tumatayo sa pulpito, grabe ang mga kinukulang, binabarang, nagwawala. Yung tsahin ko nga ayaw pumunta sa church na dati yung anak niya, doon nagmi-ministeryo Ayaw pumunta rin, bakit? Nabi niya, Nel, paano naman akong pupunta niya? Tignan mo yung kasuutan ng mga song leader, kakaiksi. Tumatayo, mga nakapantalon, mga nakamaong. Amen? Hindi natin alam Dinala na tayo ng demonyo sa sistema ng mundo. Kinain na tayo ng mundo We are inside the village. Yun ang unang karamdaman, bulag tayo. Amen? Kaya nga, di ba lagi ko sinasabi ang Egypt? Kaya di ba nang tinatandaan nyo? Yung pinreach ko mga 2 Sundays sa Guyata, kailangan nilang tawirin yung Red Sea. Dalawang tubig ang tinawid ng Israel. Yung Red Sea sa Jordan River. Yung Red Sea is separation from Egypt, separation from the world. Maging yung salitang church, ecclesia, ibig sabihin yan. Ibig sabihin, called out from the Lord, called out from the world, separated from the world. Tinanggal tayo ng Diyos sa mundo. Ang ginawa, binulag tayo ng demonyo, we flowed in the system of the world. Ano nangyari? Because of that, lahat ng uri ng karamdaman meron tayo. Maraming mananampalataya, may cancer. Maraming mananampalataya, nadadali ng mabibigat na karamdaman. Amen? Maraming mananampalataya, ang daming problema na pinagdadaanan, supposed to be, dapat hindi natin pinagdadaanan yan. Kaya natin pinagdadaanan, makikita nyo, consequences yan of being living inside the village. Kaya ang Panginoong Yesus, kita nyo, yung bulag, hindi siya basta ministерyo ng Panginoon. Nilabas muna siya. The number one blindness that you see is you are living inside the village. Get out of the village. Amen. Get out of the village and all your other sickness will be healed. Amen. Mag-isa mga church natin ako, naniniwala ako sa contemporary praise and worship. I believe in that. Pero medyo maselan din po ako pagka masyadong makasanlibutan ang dating ng isang kanta, hindi ko pinapakanta sa church. Amen? Amen? Ako naniniwala ako sa mahilig po ako sa contemporary praise and worship. Amen? Pero sinasala ko pa rin po. Pag alam ko masyadong worldly ang dating. Minsan pinabago ko po ipakanta, pinapanood ko yung video. Pag yung audience na kumanta, masyadong makasanlibutan, pinapaliwanag ko sa worship team natin yan. Yung kanta lang ang gagayahin natin, huwag yung gagayahin yung mga tumutugtog nito. Worldly ang dating, mga metato, may hikaw, pinapayagan. Amen? Hindi nabulag tayo, akala natin okay lang Amen? Saka nakakita mga mananampalataya, ang linaw-linaw sa Deuteronomy niya, huwag kang magpapatato. Yung paghihikaw, sa Bible, sa Old Testament, may kahulugan yan. Pero ngayon, ang paghihikaw, hindi naman yun
Worldliness ang paghihikaw. At dinadala natin sa church yan. Akala natin okay. Amen? Hindi natin alam, binulag tayo ng demonyo dyan. And that is one blindness that we need to be healed first, to be redeemed. Kaya si Jesus ang ginawa, nilabas muna siya ng Panginoon, di ba? Nung wala na siya sa village, saka siya pinagaling. Pagkatapos siyang gumaling, sabi ni Lord, huwag ka nang babalik pa sa loob ng village na yan. Amen? Alam niyo kung bakit tayo kinwarantin ni Lord? Kahapon nga, binabasa ko ng Malakay chapter 1, verse 3. Sabi ko, ito pala yung quarantine talaga. Malakay chapter 1, verse 3, chapter 1, verse 3, bago ako natulog kagabi, ino po yung nabasa ko eh. Sabi ron, buti pang sarado nyo na yung templo. Wala akong tatanggaping alay sa inyo, hindi ako nalulugod sa inyo, hindi ako nalulugod sa alay ninyo. Sabi na Lord, sarado nyo na yung templo. Alam mo, ito yung nangyari nung nasarado yung mga churches natin. Pare-pareho tayong nire-rebuke, tinuturuan ng Panginoon. Bakit? Ang gusto ng Lord, pag binuksan uli ang kanyang church, hindi na natin dadalhin yung sistema ng mundo na pinasok natin sa loob ng church. Sabihin na nila, conservative tayo. Si Jesus, conservative. Ang Diyos, conservative. Amen? Di ba sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, hubarin mo yung panyapak mo, nakatayo ka sa bandang lugar. Yun ang conservative. Yun din ang sinabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, hubarin mo ang iyong panyapak, nakatayo ka sa bandang lugar. That is conservatism. I would rather be called conservative as long as I am identified with the conservatism of Jesus Christ. Ang nangyari, masyado tayong liberal, yung sistema ng mundo, dinala natin sa pamumuhay natin, yung sistema ng mundo, dinala natin sa pagsamba natin kay Lord, yung sistema ng mundo, dinala natin sa pagninegosyo. Naalala ko yung patutuo, yung kwento sa akin isang araw. At dati pa to, nung bago pa lang yata kami kasal ni Winnie nung araw nun, yung kaibigan kong pastor, bubisita ko sa bahay niya, nagtitinda sila ng astringent, yung araw, yung pampakinis ng mukha. Na yung araw pa, yung astringent niya, sikat na sa amin yan. Amen? Yung ninang po namin ni William, si Dr. De Guzman, yun ang gumagawa niyo, parang Vicky Bello yun. Kahilera ni Vicky Bello yun, mayaman yun. Although kinuha ni Lord ganyan, napakagandang babae po. Ninang po namin William sa kasal. Ngayon itong ninang ko, namin hindi na, tumutulong siya sa maraming pastor, sa mga kasama ng pastor, ibinebenta ngayon yung astringent. Murang-murang kinukuha, tinutubuan ng more than 10 times ang tubo. Kinakagat naman ng mga tao. May nagkataong nandun ako sa bahay ng kaibigan kong pastor. Sabi ko, pastor, masyado yatang malaki ang tubo. Parang hindi na yata tama sa Bible yan. Sabi sa akin ng asawa ng pastor, hindi na kaibigan kong pastor, oy, Pastor Arnel, sa negosyo wag mong isasama ang Bible, ha? Paghiwalayin mo ang Bible sa kanegosyo. Hindi ako nakapagtalo dahil ako mapahiya yung pastor. Yung kaibigan kong pastor napahiya na nga doon sa salita. Hindi na lang ako kamibo. Look at the reason ng asawa ng pastor ito. Sa pagninegosyo, wag mong isama ang Biblia. Hindi kasama ang Biblia sa pagninegosyo. Galing sa bibig ng asawa ng pastor. It shows that we are eaten by the systems of the world. Nakatira tayo sa loob ng village. Amen? Kaya siguro yung sakit mo, yung problema mo, yung dinaramdam mo, kaya ka meron niya kasi nakaloob ka, ano ka sa loob ng village. Lumabas ka. Amen? Pagagalingin ka ng Panginoon at sasabihin ni Lord sa iyo, huwag ka nang babalik sa village. Amen? Palapakan natin ng malakas si Lord. Pang-apat. Matthew chapter 12 verse 22. Tapusin natin dito. Hopefully, meron kayo natututuhan. Pang-apat. Ang sabi doon, may bulag at pipe na inilapit kay Jesus. At ang sabi doon, hindi na natin Matthew 12 dito, no? May bulag at pipe na inilapit kay Jesus. At ang dahilan, kaya ang bulag at pipi na to ay nabulag dahil meron siyang demonized. Meron siyang karga. Amen? He is demonized, meron siyang karga. Kaya sabi doon, kinas out ni Jesus, yung demonyo, gumaling yung tao. Nakakita at nakapagsalita. Although ang word na ginamit doon, pinagaling. Pero sa account ni Luke, ang word na ginamit, Jesus cast out the demon spirit, nakakita yung bulag, nakapagsalita yung pipe. Tapusin po natin dito, no? Pakinggan niyo po ako. May karga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, meron ba? Gagabi, may kausap ako taga New Jersey. Natutuwa ako.
Pastor, kakargahan ka talaga eh. Kinakargahan, nagpapakaunseling po sa akin. Hindi ko babagat yun, di ba? Ano niya, natutuwa ako sa salita niya, Pastor, kinakargahan pa yung pamilya ko eh. Puro karga. Natutuwa ako habang nag-uusap kami. Isa ito sa mga leader sa gawain dun. So much for that. Tingnan niyo po ano. Kaya bulag, kaya pipi, kasi kargado ng masamang espiritu. Pinalayas ni Jesus. Pinalayas ni Jesus. Pinalayas ni Jesus yung demonyo. Nakakita yung bulag. Amen? Nakakita yung bulag. Nakapagsalita yung pipi, pakinggan niyo po ako. Binulag tayo ng demonyo. Ang dami nating ginagawa na hindi natin alam ay infested ng demonyo. Marami tayong pinapractice na hindi natin alam infested pala ng demonyo. Kaya nangyayari, nabubulag tayo. At lahat ng sakit, lahat ng problema, lahat ng troubles, dumarating sa atin. Why? Because the devil was able to blind us. He was able to blind us. Amen? Ginawa niya tayong bulag sa mga katotohanan ito na sumasawsaw tayo sa mga bagay, gawa na may kinalaman sa demonyo, kaya nakakargahan tayo. Ngayon, balitang-balita yung TikTok. TikTok, kargado po yan. Ang daming mananampalataya nagti-TikTok. Amen? Ano pa yung dating ginagawa nila? Ang dami nating ginagawa na hindi natin alam, infested ng demon spirits, di ba? Hanggang ngayon, nanonood tayo ng mga horror movies. Nanonood kayo ng mga violent movies. Amen? Nanonood tayo ng mga X-rated movies. Lahat yan, puro infested ng masamang espiritu yan. Hanggang ngayon, may mga mananampalataya, naniniwala pa nga sa panghuhula. Amen? Maraming mananampalataya, nakikipiesta pa. Alam niyo ba yung piesta? Piesta celebration sa demonyo yun. Pag-aalay sa Diyos-Diyosan, kung sino man yung Diyos-Diyosan, sinasamba sa lugar na yun. Kaya dito sa lugar na ito, mga kaibigan kayo, mga kagawa dito laging lang bihingi ng contribution para sa prosesyon, para sa ganito, sa ganyan. Mga kaibigan ko, ang sinasabi ko, magbibigay na lang ako ng pera para sa pagkain. Hindi para sa bandera yan, ha? Ang sinasabi ko, hindi para sa prosesyon. Pang merienda ninyo habang gumagawa kayo, yun na lang. Para huwag silang ma-offend. Amen? Why? I do not want to participate in those things. Amen? Kaya nga, dapat maging matalino tayo eh. Dapat alam natin yung ginagawa ba natin, yan ba'y malinis? Amen? Remember, this world is infested with demon spirits. Amen? Kaya ka sabi doon, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers. Amen? Kaya ka di ba sa deliverance, ang dami nating na ministeryoan. Ayun, mga nagpapahula, mga nag-i-spirit of the glass, mga naniniwala pa sa horoscope. Amen? Mga nagpapahula. Lahat yan, trabaho ng demonyo yan eh. Gawa ng demonyo lahat yan eh. Ang dami nating na-deliver. Kumukonsulta pa sa mga ambularyo. Hindi natin alam yung albularyo, yun ang kumakarga sa kanila. Kinakargahan sila ng albularyo. O di ba, yung kwento ko na, yung lagi ko kinikwento, dito sa Hermosa, galing pa po ng Australia yun. Pinauwi ng asawa rito dahil doon sinusumpong sa Australia, at ang sabi ng asawa, pauwiin mo ako sa Pilipinas. Yung nanggagamot sa akin sa Cavite, yun ang magpapagaling sa akin. Amen? Pinauwi naman, pinamasahe ng asawa. Amen? Nagkataong kumari siya ng member po natin. Tumay talong short, kasama ko Star Daily, dinala kami doon. Amen? Hindi namin alam na kargado. Hinawakan ko pa lang po sa ulo, nagwala yung demonyo. Lumalabas, ang kumukulang sa kanya, yung albularyo na pinupuntahan niya sa Cavite. At ang sabi sa kanya, kaya ako kinulam yan, pinangakuan ako ng $100 yan, hindi binigay. Amen? Okay, simple, wala siya kamalay-malay. Akala niya, yun ang magpapagaling sa kanya, yung palang kumakarga sa kanya. Amen? We are doing a lot of things na hindi natin alam, infested ng demonyo. Amen? And we are practicing a lot of things. Amen? Ano ba yung isa pang nabasa ko na, hindi ko ako nag-game ng yung mga naglalaro ng ganyan. O di ba, nung araw pa, yung mga dragon na yan. Amen? Nanonood kayo ng mga, ano ba ang dragon? Ang dragon ay simbolo ni Satanas. Revelation chapter 12. The devil blinded us. Amen? Hindi natin alam na kumbinsin na tayo na akala natin okay lang,
Akala natin hindi kasalanan, pero ang dami pala nating sinasawsawan na infested ng masamang espiritu. Pag napunta ka dun, sino gustong pumupunta sa mga park? Ako, wala akong problema. Pero pinipili ko yung park. Yung iba gustong-gusto pumupunta sa Enchanted Kingdom. Pangalan pa lang. Enchanted Kingdom, pangalan pa lang. Encanto na. Siguro nagpunta ka dun para lang sa rides. Amen? Nagrilibang ka, pamilya, walang masama dun. Pero yung lugar, infested yun, pangalan pa lang, enchanted na. Encanto na. Nagbayad ka para makargahan ka. Amen? O yung Star City. Amen? Ano ba yung Star City? Di ba yung touring ganun? Yung nasunog, di ba? Kaya inalaw ni Lord na masunog eh. You will ask me. Kaya inalaw na masunog yun eh. Yung tore ng Star City na ganun, witchcraft yun eh. Simbolo ng witchcraft yun. O pupunta ka dun. Dati pumupunta kami ng Star City nung wala pa yun. Pero nung tinayo na yun, hindi na kami pumunta ng Star City. Sabi ko, mangkukulam na yan. Sabihin, tingnan nyo, no? The devil blinded us. Amen? Na-convince siya tayo na akala niya okay lang. Ang dami pala natin pinupuntahan, ang dami natin ginagawa, ang dami natin pinapractice, infested pala ng masamang espiritu. Hindi natin alam, doon natin nakukuha yung mga sakit natin, doon natin nakukuha yung mga problema natin, yung mga struggles natin, doon natin nakukuha. Amen? Kaya ngayon po, binubuksan ng Diyos ang mata natin. Amen? God is opening us. Amen? Binubuksan ng Lord ang isipan natin. Pag nabuksan ang isipan natin at iniwasan na natin ang mga bagay na yan, healing, deliverance will come to us. Ulitin ko, no? Matthew 12:22, yung bulag sa yung pipe, siya ay demonized, kaya hindi nakakakita at hindi nakapagsasalita. When Jesus Christ was able to cast out the demon spirit, nakakita siya at siya ay nakapagsalita. Number 4, dancing with the devil. Number 4, lagi mo na lang. Number 1, pull of siluwag. Number 2, number 2, throwing of the cloak. Number 3, out of the village. Number 4, dancing with the devil. Yun ang sabi ng Bible. Di ba? Isa na lang po. 2 Corinthians chapter 6, verse 20, andun yun, sabi doon, verse 14 pababa, do not be unequally yoked with the unbelievers. Di ba sabi doon? Huwag kayong makikipamatok sa mga bagay sa mga makasanlibutan. Di ba sabi doon, ano ang kinalaman sa dulang ng Panginoon sa dulang ng Diablo? Ano ang kinalaman ni Belial kay Kristo? Ibig sabihin doon, nung sinabing do not be unequally yoked with unbelievers, huwag kang makikipamatok sa mga gawa ng sanlibutan na hindi mo alam, infested ng masamang espiritu. Hindi mo alam, yun ang nagbibigay ng maraming problema at maraming sakit, maraming struggle sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sa hapong ito o sa tanghaling ito, God is revealing something to us. Very powerful truth. Lahat ng sakit natin, lahat ng problema natin, lahat ng struggle natin, produkto yan kasi inalaw natin ang demonyo na bulagin tayo. But the Holy Spirit is moving now. Amen. The Holy Spirit is restoring our sight. Gusto ng Lord, mabuksan ang isipan natin sa pulop siluwang. Amen. Makalabas tayo sa village, tanggalin natin ang ating cloak, at tumigil na tayo sa pakikipagsayaw sa demonyo. At makikita mo, once na nabuksan ang isipan mo, natauhan ka, iniwan mo na, tinalikuran mo na, inalisan mo na yung mga dapat mong talikuran, iniwan at talisan mo, kikita mo, lahat ng karamdaman mo, kahit cancer pa yan, gagaling mo. Amen? Amen? Palapakan na natin ng malakas ang Diyos na buhay. Hallelujah. Meron po kayo natutuhan? Amen? Meron po kayo natutuhan? O sige po dadako tayo sa ating prayer request. Handaan niyo po, ulitin ko kapatid, si Jesus Christ, sabi niya, He has anointed me to preach the gospel to the poor and recovery of sight to the blind. One of the reasons Jesus Christ died on the cross of Calvary is not only to die for us, for to pay for our sins, not only to bring us to heaven someday. Si Kristo ay namatay para mabuksan ang mata natin
makita natin kung paano tayong dinaya, binulag ng demonyo, in a way na ilayo tayo sa plano, sa kagustuhan ng Panginoon sa atin na naging dahilan lahat ng kaguluhan at karamdaman na gawa ng demonyo na ibigay sa atin. Pero once na nabuksan ang ating isipan, lahat ng yan automatic mawawala yan. Dahil lahat yan, dinala na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sige po tayong lahat ay magtaas ng ating kamay. Karalalarabakakasyandaralarabakakande. Rabakakasyandaralarabakande. Just close your eyes, kapatid. Just close your eyes. And feel the mighty anointing of the Holy Spirit that is mightily flowing upon us right now. Kuralalarabakakasyandaralarabakakande. Holy Ghost. Holy Ghost, release your anointing. Holy Ghost, release your power upon us. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa sariwang mensaheng ito na ibinigay mo po sa amin. At Lord, nagpapakababa kami sa iyong harapan, humihingi kami ng tawad sa iyo kasi maraming bagay na hindi namin alam, pinayagan namin ng demonyo, Lord, na bulaging kami. Aminado kami, Lord, ang number 1 karamdaman namin na pinagmumula ng lahat ng aming karamdaman at lahat ng aming struggles at problema ay yung pagkabulag na hinayaan namin ng demonyo na kami, Panginoong Yesus, ay bulagin. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon, at kami pong lahat ay humihingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, linisin mo kami ng banal mong dugo. Lahat po ng ginawa at ginagawa namin na naging dahilan na nagkaroon ng pagkakataon ng demonyo na bulagin kami sa maraming bagay, Panginoong Yesus. Patawarin mo kami, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, ibalik mo po ang aming paningin. Katulad po ng sinabi ni Bartimaeus sa iyo, nung siya'y tanungin mo, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Lord, I want to recover my sight. We are praying to you right now, Lord. Restore our sight. Lord, we want to recover our sight, that we may clearly see you, that we may clearly see your will, that we may clearly see your ways, that we may clearly see your systems, O God. Lord, minsan pa, patawarin mo kami, hugasan mo kami, linisin mo kami ng banal mong dugo sa mga bagay-bagay na bumulag po sa amin, Panginoon. At Holy Spirit, we ask you, Lord, we ask you, Holy Spirit, we ask you, open our eyes, restore our eyes, nang makita namin ang mga bagay-bagay na pandaraya na ginagawa ng diablo sa amin, na bumubulag po sa amin, Lord, sa maraming bagay. At bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoong Yesus, Lord, na makaalis kami sa village, bigyan mo kami ng kalakasan, tanggalin namin ang balabal, bigyan mo kami ng takot at kalakasan sa iyo na tigilan namin ang aming association sa demonyo. At Lord, higit sa lahat, bigyan mo kami ng takot sa iyo at pagmamahal sa iyo, na makita namin ang calling mo, makita namin, Lord, na kami ay sinugo mo, makita namin, Lord, na kami ay pinadala mo dito po sa ibabaw ng lipa. You sent yourself through us when you created us according to your image. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Without the strength of the Holy Spirit, without your grace, hindi po namin kayang gawin ito. I lose your blessing, I lose your anointing, I lose your power upon your people, O God. And I declare the restoration of the sight of your people, my Lord, in Jesus' name, by the anointing of the Holy Spirit. Nararamdaman ko lang in the mighty name of Jesus, meron dito kayong kapatiran, meron kang problema sa katarata, meron kang problema sa iyong mata, meron pa rito na halos hindi ka na nakakakita. Pakiramdaman mo, kapatid, the Holy Spirit is touching you right now. He is healing you right now. Ibinabalik ng Panginoong Yesus ang liwanag ng iyong mata in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Meron dito isang kapatiran, ang edad mo ay nasa 50s ka na. Ikaw ay babae, may problema ka sa iyong kanang tuhod. Amen. God is touching your right knee na right now. He is bringing healing to your right knee right now in Jesus' name. May ilang kapatiran dito, lalo na ang mga nanay, ilang linggo ka nang pinapahirapan ng iyong back pain. There is a back pain that is disturbing you for more than a week right now. Just feel the fire and the anointing of the Holy Spirit upon your back. Amen. God is touching your back. He is releasing healing to your back pain right now. May mga babae rito, 2 o 3 kayo, hindi ko alam, 2 or 3. Amen. May problema ka sa iyong mattress. May problema ka sa iyong ovary. Amen. God
is touching your stomach right now, kung saan naroon ang iyong ovary, ang iyong mattress. God is touching you right now. Pinapagaling ka ng ating Panginoon. Merong babae rito, may problema ka sa iyong menstruation. Ilang buwan ka nang hindi dinadatnan. Amen? Natatakot ka dahil baka may bukol ka sa mattress or what, hindi ka dinadatnan. Ang sabi ng Bible, He is healing you right now. The Holy Spirit is touching you right now. Receive your healing. Receive your healing. Merong lalaki rito, ang dad mo, nasa 40s ka, ginagambala ka ng iyong migraine. Your migraine is disturbing you. Hirap na hirap ka sa migraine na yan. Pakiramdaman mo, God is touching your head right now. He is releasing you from this bondage sa migraine. God is healing you right now. Receive your healing right now. Meron dito isang kabataan, may problema ka sa kanang siko mo. Amen, itong kanang siko mo, hindi mo masyadong maiunat ang iyong kamay. Pakiramdaman mo, kapatid, God is touching you right now. Iunat mo ang iyong kanang kamay. Receive your healing in Jesus' name, in Jesus' name. Excuse the word, ha? Meron dito isang lalaki, may problema ka sa almoranas. Amen? May problema ka sa almoranas. Amen? God is healing you right now. Tinatanggal ng Diyos ang almoranas na yan in Jesus' name. Receive your healing. Receive your healing in Jesus' name. Kura la rabaka kasyandara la rabahande. Rabababa syandara la rabakande. Lord, pinagpe-pray po namin yung nare-request ni Mean, Lord, si Jolet at Eric Benz de la Cruz, na sila ngayon, Lord, ay may karamdaman sa COVID, Panginoon. Lord, we rebuke this demonic coronavirus sa mag-asawang ito in Jesus' name. In Jesus' name, I lose the fire of the Holy Spirit and I lose the anointing of deliverance. I speak forth healing kay Jolet at sa kanyang asawang si Eric. I declare healing at dinideclare ko ang mabilis na recovery nila. Lord, palakasin mong immune system na mag-asawang ito. I declare healing in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, yung request po ni Arian Rivera, si Herald Rivera, Lord, yung kanyang migraine, yung kanyang ulcer, yung kanyang gallstone, yung kanyang sciatica, Panginoon, anumang karamdaman ito, Lord, ang karamdaman ng kanyang tatay, I let loose your healing touch upon him in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maging yung nire-request po, Lord, ni Brother RG, Lord, diyan po sa Kogyo, Lord, yung driver po ng barangay ambulance, Lord, na nadali po ng COVID, Lord. Ito po yung driver ng ambulansya, Panginoon, nadali po ng COVID. We pray, my Lord, for your healing sa driver po ng ambulansya ng kanilang barangay. Abutin mo ang taong ito, Lord. I speak for your healing. Maging kay Brother RG mismo, Lord, yung kanyang acid or silent influx, Brother RG, Jesus is laying His hands upon you right now. Receive your healing in Jesus' name. Lord, I pray for the mother and sister of Sister Juliet. Lord, si Sister Jean at yung kanyang nanay, Lord, na kilalang ay nag-celebrate ng kanyang 93 years. Lord, we speak for salvation. We speak for salvation, Panginoon. Lord, dinideklara ko yung pangako mo kay Sister Juliet na sumampalataya ang isa at ang buong sambahayan ay maliligtas. I declare the fulfillment of this promise that you have given Sister Juliet sa kanyang nanay, sa kanyang kapatid, at sa mga pamilya niya, Lord, na hindi pa naboborn again, hindi pa nakakakilala sa iyo. In Jesus' name. Lord, yung request ni Emily Simbahon, Lord, yung kanyang spiritual growth, igawad mo sa kanya, Lord, at yung salvation ng kanyang asawa, yung salvation, Panginoong Hesus, ng pamilya niya at pamilya ng kanyang asawa, Lord, I declare your kingdom over the family of Emily Simbahon, lalong-laro na sa kanyang asawa, lalong-laro na, Lord, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, I also pray, Lord, yung mga may birthday po, kasama na po yung birthday ng anak ni Sister Jill, Lord, i-bless mo ang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan this week. I speak forth your favors and your blessings sa lahat ng nagse-celebrate ng kanilang birthday. Maraming salamat po, Lord. Salamat po, Lord, this coming Monday, Panginoon, GCQ na po kami, Lord. Lord, nadagdagan na po ang aming kalayaan, pero Panginoon, Lord, yung balita po na hinahantay po namin, napapayagan na po ang church gathering, wala pa po. I pray, my Lord, that you touch the council who is handling this crisis, na finally, Panginoon, si President Trump, Panginoong Hesus, nag-declare sa Amerika, na essential, Lord, ang religious gathering. If there is one essential thing that the government should prioritize, ay, Lord, yung pagiging essential
ng spiritual gathering because our nation needs people who will be praying more for not just for the recovery of our economy, but for the total eradication of this coronavirus in our country. Kaya ang dalangin namin, Lord, bagamat nagpapasakop kami sa iyong kalooban, bago po dumating, Lord, ang June 1, Lord, we pray, hipuin mo po ang council na naglabas na sila ng Panginoong Hesus ang direktiba na pinapayagan na, Lord, ang church gathering. Maraming salamat po. Pagpalain mo lahat ng anak mong nandirito, Lord. At kaming lahat, Lord, I declare your kingdom. I declare the kingdom of God, the kingdom of heaven over every one of us. Maraming salamat po. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you all mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. And ulitin ko yung mga patutuo natin. Magpadala lang kayo sa akin ng mga patutuo ninyo. Naniniwala ako, ang Panginoon ay kailangang maluwalhati at luluwalhatiin natin siya sapagkat karapat dapat siya. Amen? Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Bukas, pahinga kayo Pahinga kayo bukas. Pero ako magtuturo ako bukas sa New Jersey sa umaga. Alas 8 ng umaga rito magtuturo ako. Pagpalain kayo ng Panginoon sa Sunday, hindi natin alam. Baka next Sunday, sa June 7, hindi natin alam, kalooban ni Lord na masunod. Baka payagan na tayo mag-church. Amen? Pinalilinis ko na nga po yung church. Pero iwan natin sa kamay ng ating Panginoon yan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon ng sobra-sobra. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah.